So nagbabalik tayo para sa isang kwento para sa bayan. So, 'di ba? Napanood din naman si Carlo Mendoza, 'di ba? Yung batang isa sa masasabi natin biktima ng droga. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tatay nga niya is lulong sa droga. So kaya nasira yung pamilya niya, 'di ba? So sa murang edad niya, ramdam na niya o naiintindihan na niya yung epekto ng droga. Can you imagine, bata pa pero ramdam na niya yung epekto ng droga na hindi naman dapat talaga. Sa batang ganyan, dapat naglalaro pa yan. Ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Kumbaga, maaga siyang nag-mature dahil sa problema ang kinakaharap ng pamilya niya dahil sa droga. 'Di ba? Hindi biro yung meron kang kapamilya na addict. Kita mo yung tatay niya, 'di ba? Naging biktima ng tatay niya is yung anak niya mismo, kapatid mismo ni Carlo. Tapos sasabihin niyo na okay lang mag-drugs, okay lang na wag patayin yung mga lumalaban, no? Sa mga pulis na pag may raid 'di ba? Wag patayin kahit na lumaban. Kita mo, anak mo na mismo, kinain mo yung anak mo, dugo mo mismo dahil sa droga. 'Di ba? Kaya hindi ko maintindihan yung mga taong kini-question yung maraming namamatay dahil sa droga, no? Dahil sa war on drugs na alam naman natin na lumaban din, 'di ba? Lumaban sila, pinapasuko sila, hindi sila sumuko, raid at lumaban, at nung namatay, sisisihin pa yung nagpapatupad ng batas. Dahil unang-una, pinapasuko nga kayo, 'di ba? Pero hindi kayo sumuko. Tapos nung nagkaroon ng raid, hindi kayo sumuko, lumaban pa kayo. Tapos nung namatay kayo, sisisihin nyo yung nagpapatupad ng batas. Kaya talagang pag mayroong pamilya, kahit isa lang na involved sa droga, ang buong pamilya, unti-unti na yung nawawasak. Ito yung buhay na patotoo, si Carlo at ang pamilya niya, kung ano ang naging epekto ng droga sa kanila. Can you imagine? Ate niya mismo, biktima ng tatay niyang durugista. Kaya hindi ko masasabi na yung ate lang niya, yung biktima ng drogista, dahil buong pamilya biktima ng droga. Dahil sa kaguluhan ng tatay niya, pati anak niya, pinakialaman niya. Ayun yung buhay na patotoo kung anong epekto ng droga sa isang pamilya. Di ba? Kaya kailangan mag-declare talaga ng war on drugs. Kung ako tatanungin mo, pag nanalo si BP Sara, war on drugs. Doble pa sa ginawa ni PRRD. Para maprotektahan yung mga inosente at mga law-abiding citizen, lalong-lalo na yung mga musmus na kabataan. Na kadalasan, yun yung nagiging biktima ng mga drogista. No? Lalong-lalo na yung mga musmus na babae. Di ba? Nire-rape na, pinapatay pa. Pero pag may namatay isa sa kanila, etong mga camping na to, wala ka man lang maririnig sa kanila. No? Pero pag may namatay na addict, dun sila naggagalaiti. Bakit daw pinatay? Bakit ano? Di ba? Kaya hindi ko masisi si PRD kung bakit siya nag-declare ng war on drugs. Alam niyo kung bakit? Bago pa lang naging presidente si PRRD, 85,000 ang namatay sa loob ng 6 na taon sa panahon ng mga Pinoy na kung saan laganap ang droga. Na wala silang ginagawa para labanan yung droga at kriminalidad. Can you imagine? 85,000 in 6 years. 1,400 a month ang namamatay. 40 person kada araw ang namamatay dahil lang sa ganong klaseng problema, kriminalidad. Diba? At ang nakakalungkot pa doon, karamihan ng mga biktima doon sa 85,000 na yun ay mga inosente. Karamihan biktima ng mga drogista, yun yung mga nirape na bata, diba? Nirape na dalagita, nirape na dalaga, na pinatay. Pero ang karamihan doon, mga batang pinatay na nirape pa. Nirape na pinatay pa ng mga drogista. Hindi pa yung kasama dyan yung mga riding in tandem na kalalabas mo lang ng trabaho, bigla ka na lang babarilin, hindi para mag-declare ng hold up, kundi para kunin kung ano meron sa'yo. Ganun ang nangyayari noon. Kaya tama lang talaga na nag-declare si PRRD ng war on drugs para mabawas-bawasan yung mga masasamang loob sa Pilipinas. Ganun. Kailangan protektahan yung mga inosente, yung mga mamamayan, yung mga law-abiding citizen. Yun ang kailangan protektahan. Dahil kung may karapatan man sa atin kung sino ang dapat mabuhay, yun yung mga inosente at mga sumusunod sa batas. Yung mga drogista, ginusto nila yan, kaya kung ano mangyari sa kanila,
deserve nila yun. Di ba? Huwag niyo akong question bakit si Kian namatay. O di sige, kung, di ba? Ayoko magsalita about kay Kian kasi patay na yung bata. Okay, at nakakulong na rin yung gumawa kay Kian. Sige, pumunta kayo sa lugar ni Kian, ipagtanong niyo kung anong klaseng bata si Kian. O, i-challenge niyo, pumunta kayo. Meron akong classmate mismo doon sa kanila, kapitbahay mismo. Ayoko lang i-voice out kung anong klaseng bata si Kian kasi wala na nga si Kian, di ba? So, irespeto na natin kung ano man yung nangyari sa kanya. Di ba? Si Kian, victim din ng droga. Ganun lang kasimple yun. So, dumating lang siya doon sa ganung klaseng circumstances na hindi na siya, na naging biktima na siya nung war on drugs. Di ba? O, pero ang ano doon, meron pang abuso pero nakulong yung mga gumawa sa kanya. Pero kung tatanungin niyo ako kung bakit ano, di ba? O pumunta na lang, wag niyo na akong tanungin kung bakit ano, di ba? Pumunta kayo sa lugar ni Kian, tanungin niyo yung mga kapitbahay niya kung anong klaseng bata si Kian. Ganun lang kasimple, tanungin niyo. Di ba? Dahil hindi biro yung magkaroon ka ng pamilya na drugista. Kita mo, di ba? Ito yung pamilya, buhay na patotoo ng isang pamilya na kapag merong drug addict sa pamilya, malfunction na yung buong pamilya. So, ang lumalalam dito, kasi pati yung anak niyang babae, pinakailaman niya dahil sa droga. So, ano nangyari sa pamilya niya? Nawasak na yun. Can you imagine, dapat itong si Carlo Mendoza, naglalaro lang to. Pero dahil nga, maagang namulat, di ba? Sa epekto ng droga, kaya ngayon nagsasalita bilang bata. Maagang nag-mature dahil sa droga. Di ba? Hindi nyo naiintindihan kasi ang iniisip nyo yung namatay lang na drugista, ano, pero hindi nyo naiintindihan yung mga naging biktima ng mga drugista. Can you imagine, sarili mong anak, pinakailaman mo? Oh. If ever naman, pinatay yung tatay niya, di ba? Pinatay yung tatay niya, alam ko, sasabihin nyo, pagbigyan pa rin eh. Puta, hindi mo na kailangan pagbigyan niya mga yan. Sarili mong anak, tinarantado mo, tapos gusto mo pag mabuhay ka, kung ako lang nung time na may war on drugs, dapat lumaban siya para ano eh. O hindi siya lumaban. Di ba? Nagpakulong lang siya. O kung lumaban siya, edi patay sana siya. Di ba? Ang nakikita nyo lang kasi yung biktima ng mga pulis, pero hindi nyo nakikita yung naging epekto ng mga pinagagawa nila. Yung biktima mismo nila. O, so ano nangyari ngayon sa kapatid ni Carlong babae? O, edi sira din yung buhay. Dahil sa gago niyang ama, na drugista, ayun,